Kamusta mga tol? Solid na ang line ng Chicago Bulls ngayong season mga tol ha? Malalakas na presyo na dagdag, may mga specialist pa. Bay try na natin yan, pero bago yan, hatsyara muna tayo, focus lang sa goal. Hi game, eto ang roster ng Chicago Bulls ngayong season. Unahin muna natin sa starting point guard, syempre si Josh Mancanorgidi. 6 feet 7 inches ang haba, 4 inches ang taba, 214 pounds, 23 years old at 17 years old ang type. 5 years na naglalaro sa NBA to ha. Eto mga tol, ang isa sa paborito kong player sa NBA si Josh Mancanorgidi kasi kahit na medyo parang pano kung kumilos, magaling naman talaga. Orthodox lang talaga yung galawan no? Kaya nga kahit 16 o kaya 17 pinapatulan Last season, 54 games siya naglaro para sa Chicago Bulls. Nag-average siya 17 points, 8.3 rebounds, 9.1 assists, nice, 3.6 turnovers, 1 steal, 44.8% sa field goals at 36.4% sa 3 points. Ang ganda ng average no? Malapit sa triple-double no? At nakagawa pa nga siya ng career high 30 na triple-doubles last season, o diba? Pangalawa yan sa buong NBA, syempre ang una dyan, si Joker. Si Josh Mancanorgidi ang driver ng opensa ng Chicago Bulls ha. Kadalasan talaga siya yung playmaker nila, kaya nga mataas yung assist niya Pero legit naman talaga, marunong talaga mamasa yan Dati ang weakness niyan, 3-point shooting, kaya nga binitawan siya ng OKC, diba? Pero dalawang straight seasons na okay yung tinitira niya sa 3 points. 37.8% tsaka 36.4% at tsaka tumaas na din yung 3-point attempts niya ha. 5.2 na 3-point attempts per game na, mataas na. So hindi na talaga chamba yan. Ang ina-expect ko ngayong season mga tol, mas tataas pa yung assist nito dahil kay normal towel na shooter sa labas. Simpleng pasa lang kasi doon, assist na kagad yun At baka umabot pa nga siguro ng 10 assists per game yung average niya ngayong season. Right now, nasa second year na siya ng 4-year contract niya na worth $100 million. Tapos sa backup point guard naman, nawala na si Kajot Colin Sexton At last year ang ginagamit nila kadalasan etong si Trey Jones na naging starting point guard pagkatapos ma-injured ni Josh Mancanorgidi. 6'1", 26 years old at 6 years na sa NBA 41 games siya nag-start para sa Bulls last season at nag-average pa nga siya 14.1 points, 3.1 rebounds, 5.4 assists, 1.4 turnovers, 1.2 steals, 55.3% sa field goals at 31.5% sa 3 points. Nakita niyo ba yun mga tol? 5.4 assists tsaka 1.4 turnovers lang, solid 3.9 assist to turnover ratio, nice. Kung hindi nyo naalala, galing to ng Spurs mga tol nakakapi pa nga to ng Bayaman dati, no rookie pa siya, diba? Naging starter pa nga to sa Spurs dati Okay naman talaga to ng point guard, pero I don't think na starter caliber na point guard to Mas okay talaga baka point guard lang to Ang lead kasi nito mga tol, 6'1 lang to. So kahit napaka-solid pa ng playmaking skills niya, laylay naman talaga sa depensa. At right now, naka second year na siya ng 3-year contract niya na worth $24 million. Tapos sa starting shooting guard naman, syempre, ang bagong-bagong kuha pa lang nila si Normal Towel. Nakakuha to ng Chicago Bulls sa free agency 2 years, $45 million ang binigay sa kanya, pero team option yung second year. 6'3 na 33 years old na at last year, napasama pa nga siya sa All-Star nasa Miami siya Eto, gusto ko talaga tong player na to mga tol kasi isa talaga to sa mga hotshot sa labas Legit na aso shooter talaga to, diba? Last season, ang average niya sa Miami, 21.7 points, 3.5 rebounds, 2.5 assists, 47% sa field goals at 38% sa 3 points. O diba, napaka-solid Hindi mo talaga pwedeng iwanan sa labas to. Napaka-shooter talaga kahit nung nasa Clippers pa to. Ganyan din yung average niya dun no? Kaso hindi lang to as a shooter mga tol, may salaksak din to So all around na scorer talaga tong taong to. At tingin ko, bagay talaga siyang makakasama ni Josh Mancanorgidi kasi magaling to sa mga off the ball screen, diba? As bigla siyang jumper na lang At average din naman yung depensa niya. So for sure, si Normal Towel ang magiging primary scorer ng Chicago Bulls this season. Baka mag-average siguro to mga 25 points per game ngayong season kasi for sure mapapasahan palagi to Josh Mancanorgidi At baka maging all-star na naman siya ngayong season. Tapos sa backup shooting guard naman, malamang si Isaac Go Okoro na naging starter pa nga last season. 6'4", 25 years old na at dating 5th overall pick ng 2020 draft. Eto, 5 years na ito naglaro sa Cavaliers bago ito napunta sa Chicago Bulls At simulat sa pool, 3-and-D player palagi ito Average niya last season, 9.3 points, 2.7 rebounds, 1.6 assists, 46% sa field goals at 33% sa 3 points. At magaling to na perimeter defender mga tol. Pwede pambantay ito na main perimeter scorer ng kalaban Tsaka malakas pa yung katawan nito, solid din yung athleticism. Pero sabi ko nga kanina, simulat sa pool, 3-and-D player palagi ito Hindi ko pa nakita naging shot creator to Kahit nung nasa Cavaliers siya, palagi siya nakatambay lang sa 3 points Para sa isang dating 5th overall pick, parang kulang talaga Pero yun yung gusto niya, may magagawa ka ba? Wala, syempre, wala Kaya maglaba ka na lang, kat medyo tumila na yung ulan. Nangangamoy yung damit natin, di pa nalalaban Right now, nasa second year na siya ng 3-year contract niya na worth $3 million. Ay, like mo nga, ka, ano na?
Kanina pa nanonood, kasi mukha hindi pa rin nagla-like. Mag-like ka na! Tapos sa starting small forward naman, eto interesting, si Matas Buselis. 6'8 na 21 years old pa lang at dating 11 overall pick no 2024 draft. Interesting to mga tol kasi dati ko pa sinasabi, diba, na parang magaling talaga to si Buselis eh. At last year, ayun, tumaas na nga yung average niya. Sa 77 games, nag-average siya 16.3 points, 5.8 rebounds, 2.1 assists, 1.5 blocks, 46.3% sa field goals at 34.9% sa 3 points. Scorer mentality to mga tol eh, no? At tingin ko, yung passing niya dapat yung kailangan pa niya ma-improve para pati scoring niya mag-improve din. Athletic pa to, walang yamos malapak to. Lakas talaga, kala mo may galit sa ring to eh. Tapos shot blocker pa. Isipin mo, small forward to mga tol. Tapos ang average niyang butata, 1.5 blocks per game. Hype na yan. Tingin ko siguro mga 3 years pa, baka maging isa na to magaling na two-way player. Kung may improve din niya yung depensa niya. Right now kasi shot blocker din siya, pero yung depensa niya so-so lang talaga eh. Tingin ko kung magagaya niya yung para kay Hakes, scorer na tapos marunong pa mamasa, eh doon posibleng umabot ng 20 points per game yung magiging average niya. Kapag kasi hindi ka marunong mamasa sa NBA, for sure, pagtutulungan ka lang palagi ng depensa sa loob eh. Right now, nasa third year pa lang siya ng rookie contract niya. Tapos sa backup small forward naman, malamang ang gamitin ng Chicago Bulls dito yung isa pa nilang draft pick, si Daylin Swain. Nakakuha nila to bilang 15 overall pick sa draft ngayon ha. 6'7", 220 pounds, 21 years old. At nung third year niya sa college, 36 games siya nakapaglaro doon. Yung average niya 17.3 points, 7.5 rebounds, 3.6 assists, 1.6 steals, 54.2% sa field goals at 34.4% sa 3 points. Malaki talaga yung in-improve ng 3-point shooting niya nung third year niya ha. Ito, magaling dito sumalaksak at malakas mga tawan sa loob. Kaya nga pati free throws niya, marami talaga siya nakukuha kada laro. May mga laro pa nga siya nung college at nakakuha niya free throw 14 tsaka 15, napakarami eh. Solid pa naman yung free throw shooting niya, 81.5%. Okay na talaga yan. Okay din yung depensa niya, kita nyo 1.6 steals per game mga nakukuha niya eh. Kung magaling lang siguro to talaga sa 3 points, sa tingin ko parang si Access Sports and Lenderborg dito ng Warriors eh. Kasi yun lang talaga yung nakakita kong pagkakaiba nilang dalawa eh. Mas mataas pa nga yung average ni Daylin Swan sa puntos kaysa kay Access Sports and Lenderborg nung college, pero mas kumpleto ng konti yung offense ni Access Sports and Lenderborg kaysa sa kanya. Tapos tunahin natin nyo ang starting power forward. Ang 4th overall pick ngayon draft si Caleb John Wilson. 6'10", 215 pounds, 20 years old pa lang. At posible pa nga siguro naging first overall pick to ngayon draft, sabi ng iba eh. Solid yun nilaro nito sa Summer League ha. Debut pa lang niya sa Summer League, 35 points kaagad, 7 out of 11 sa 3 points. Tapos 19 points, tsaka 21 points yung ginawa niya. Actually, hindi naman talaga siya matira sa 3 points nung college mga tol. Kaya nga nagulat ako nung Summer League, panay tira ng 3 points to eh. Nung isang taon niya sa college, nag-average siya 19.8 points, 9.4 rebounds, 2.7 assists, 1.4 blocks, 1.5 steals, 57.8% sa field goals, at 25.9% lang sa 3 points. O diba? Mababa pa nga yung 3-point attempts niya. Isang 3-point lang tinitira niya kada laro eh. Pero naging 4th overall pick pa rin ha. Pero sabi niya kasi sa interview, may tira naman daw talaga siya sa 3 points kahit nung college pa eh. Hindi lang daw kasi yun yung role niya. Kasi toro to mga tol eh. No, napakalakas ito. Shot creator talaga to. Kaya talaga to makascore sa loob eh. Kaya nga 7.5 na free throw attempts palagi nakukuha niya kada laro at 71% doon pumapasok. Tsaka kita nyo depensa mga tol, 1.4 blocks tsaka 1.5 steals per game. Hanep no? Kahit nung Summer League ang ginawa nito sa first game 3 blocks, 2 steals. Sa second game 5 blocks, 2 steals. Sa third game 1 block at sa fourth game 1 steal, 1 block. O diba? At tsaka grabe daw ito mag-practice mga tol eh. 2,000 hanggang 2,500 shots everyday. Hanep for the last 10 weeks, hanep ka na. Tingin ka mga tol, walang duda magiging isang magaling na two-way player to sa future. Pwede tumangkad pa nga to ng konti kasi 20 years old pa lang. Pag inaraw-araw to, kahit nagsusugat na, tatangkad talaga to eh. Sana umabot ng 7 puta, tapos two-way player, hanip yung gano'n, no, malupit yun. Tapos sa baka power forward naman, malamang etong si Patrick Star Williams. Ang tropa ni SpongeBob, 6'6", 235 pounds, 24 years old pa lang ha. At dating 4th overall pick ng Chicago Bulls noong 2020 draft. Ewan ko ba dito, 4th overall pick to, kagaya ni Caleb Wilson. At rookie pa lang siya, nag-average kagad siya 9.2 points, 48.3% sa field goals at 39% sa 3 points. So parang okay no? Pero hindi na nag-improve ang walang niya. Last season, 72 games siya naglaro ha. Pero ang average niya, eto lang, 7
10 points lang, 3 rebounds, 1.5 assists, 37.2% lang sa field goals, napakababa. At 34.7% lang sa 3 points. O diba? Actually, pababa yung average nito kada season eh. At talagang role player lang siya palagi sa Chicago Bulls. Taga-abang lang palagi na kick out sa 3 points eh. Ang masama pa rito, binigyan pa siya ng Chicago Bulls ng 5-year contract extension na worth $90 million. Hype na yan, lugi kayo dyan, tol. Ang problema kasi dito, kulang sa gigil tong hype na to. Tatamad-tamad sa opensa palagi ito eh. Tiko, dapat dito, i-trade na lang Chicago Bulls to ngayong season at gumibap na sila sa batang to eh. Commercial, pasok! Tapos sa starting center naman, ang bagong kuha din nila si Nicholas Pansy-Claxton. 6'11", 27 years old na at nakakuha to ng Bulls sa isang 4-team na trade. Nakakatawa yung trade na yun mga tol kasi ang nakakuha ng Bulls doon kung saan na-trade sila Melo Ball sa Timberwolves at napunta si Riley Reid sa Hornets at si Julius Randle de Ocampo naman napunta sa Brooklyn Nets. Nakakuha ng Bulls si Pansy-Claxton pero alam niyo kung ano binigay nila sa trade? Ano? Alam niyo ba kung ano? Wala kahit isa eh. Kahit isang player o kahit isang draft pick, wala kahit isang binigay ang Chicago Bulls sa trade na yun. Ang tindi. Isang legit na old school na sentro na dependent tapos nakakuha nila sa trade libre lang eh. Last season nag-average to 11.7 points, 6.9 rebounds, 3.7 assists, 0.7 steals, 1.1 blocks, 57.1% sa field goals at 15.8% lang sa 3 points. Pero di naman talaga tumitira ng 3 points too eh. Once nag-average to 2.5 blocks per game dati noong 2023 season na. At tingin ko ngayong season mag-aali yung party to kasi ang kasama niya sa Chicago Bulls si Josh Mancanorgidi eh. At malamang tumaas yung average niya sa puntos ngayong season. Pati field goal percentage niya lalong tataas. Right now, nasa third year na siya ng 4-year contract niya na worth $97 million. Tapos sa backup center naman malamang etong si Jalen Smith na 2 years na naglalaro sa Chicago Bulls. 6'8" na 26 years old at dating 10th overall pick no 2020 draft. Last season nag-average to 10.2 points per game, 6.7 rebounds, 1.2 assists, 0.8 blocks, 48.3% sa field goals at 37.3% sa 3 points. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa ni Pansy-Claxton eh no. Ito tumitira talaga to sa labas eh. 4 na 3-point attempts na tinitiran to kada laro ha. At 37.3% naman doon pumapasok. So okay talaga eh. Pero undersized sa sentro kasi to mga tol eh. Dapat kasi talaga power forward to. Ginagawa nila sentro eh. Okay din naman talaga to na rebounder. Pero limited kasi ang ball handling skills nito. Kaya siguro pinagsisentro na lang nila eh. Right now nasa last year na siya na 3-year contract niya na worth $27 million. At yung iba pang players sa Chicago Bulls, si Rob Dillingham na nakakuha nila sa trade kay Aldin Ayo mo sa Timberwolves. Ginamit din nila itong backup point guard dati nung na-injure si Josh Mancanorgidi last year, diba? At saka si Leonard Miller na naging start and center pa nga last season. Tapos si Jack Collins sa center na naglaro din sa Spurs dati, nandito din. Tingin ko, isa sa kanilang dalawa siguro yung pwedeng kumain ng oras ni Patrick Star Williams para maging power forward na last si Jalen Smith. Pero tingin ko mga tol ha, hilaw pa talaga itong Bulls na to eh. Pero may chance talaga sila makapasok ng playoffs ngayong season, siguro mga pang-8. May mga solid na players talaga sila kada position, pero si Normal Towel pa lang kasi yung hinog dito eh. Sila Josh Mancanorgidi, si Buseli, si Caleb Wilson, tsaka si Pansy-Claxton. Hilaw pa talaga yung mga yan eh. Siguro mag-i-stay na magkakasama yung mga yan after pa siguro ng mga 3 years, tsaka natin makikita kung gagaling sila na sabay-sabay at pwede na sila lumabas sa championship. Okay na pang imakas, mali kayo mga Itarimang Kanor.